Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga nanonood po sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po para po ma-update po kayo sa mga bagong job hiring natin sa abroad. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang job hiring patungong Japan. Kung kayo po ay interesado na mag-apply, so tumutok lang po sa aking channel at wag po kayo mag-skip ng kahit na ano po dito po sa aking vlog para po wala po kayong makakaligtaan na importanteng impormasyon. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Japan. Kung kayo po ay interesado bilang isang factory worker, food processing, so ibibigay ko po yung buong detalye. Ang kailangan nyo lang po gawin ay isulat po ang details na ilalagay ko po sa baba ng aking dito po sa aking vlog, and then ilalagay ko po yung detalye kung magkano po lahat-lahat ang sahod, ang legit agency, ang mga qualification at job description na hinahanap po nila. So ayan po, nandito po tayo sa park. Currently nasa Hong Kong po ako. So nasa park po ako dahil today ay day off ni Iday. So day off ko po ngayon. So Sunday po ngayon at day off ko. So yung mga gusto pong mag-apply papunta dito sa Hong Kong, meron din po akong vlog kung paano po mag-apply at saan po ang agency ko. So legit po iyan. So, detail to detail. Yung mga katanungan po regarding po sa Hong Kong, so sa mga susunod na buwan pa po iyon dahil magti 3 months pa lang po ako. So, ngayon po ay talagang nangangapa ako. Napakadaming kakaiba dito sa Japan, tuloy sa Hong Kong, na talagang medyo mahihirapan talaga yung mga first timer. Pero kung ex-abroad kayo, hindi ko masasabing madali kasi depende pa rin sa amo. So, ibablog ko rin yan sa mga susunod na buwan. So, ngayon po, pag-usapan natin ngayon ay ang papuntang Japan. So, alam natin ang Japan ay talagang magandang bansa. Malaki ang sahod. Siyempre, maganda rin ang klima doon dahil may winter, may 4 seasons sila. Winter, autumn, diba? Summer, then springtime. Kung kayo po ay nag-apply or gustong mag-apply bilang isang factory worker, food processing, kailangan po nila ng 1 year experience sa Pilipinas po. So, ang kailangan po nila is female and male, babae po at lalaki, any gender po. Kung babae, lalaki, kahit po basta kaya pong magtrabaho. So, hindi po to judge na porque tomboy ka o ano. Babae o lalaki, pwede kang mag-apply. So, kailangan po nila, kagandahan is 100 na katao ang kailangan nila. So, ito po ay merong sahod na 105,200 Japan yen. So, ito po ay nagkakahalaga or convert na sa Philippine peso ng 39,959. So, take note po, pwede po itong bumaba at pwede po itong lumaki. Depende po ito sa palitan ng yen to Philippine peso. At syempre, depende rin po yun sa overtime ninyo. Kung may overtime po kayo, edi mas maganda. So, take note po yan na hindi po siya fixed na 39. Pwede po siyang bumaba, pwedeng tumaas. At depende rin po sa overtime ninyo. So, kadalasan po kasi dito sa abroad, talagang masasabi ko na lalaban tayo sa overtime. Kahit na malaki na sahod, syempre labanan pa rin overtime. Syempre, depende pa rin kasi merong kinakaltas. Hindi siya buo totally, pero may kinakaltas syempre sa atin, mga medical depende. At syempre, may bibilin pa tayo mga personal needs natin. Kung babae ka, syempre yung mga shampoo, sabon, diba? So, depende sa panggastos mo talaga sa isang buwan kung paano ka magpadala sa Pilipinas kada isang buwan, paano ka mag-budget sa sarili mo. So, kailangan talaga ng budget. Babudgetin mo yung sarili mo, hindi porket nasa abroad ka, kailangan waldasin mo yung pera mo or magpadala ka ng ganito lang kahalaga. Syempre, hindi mo pwedeng ipadala lahat kasi may kailangan ka rin sa Pilipinas. Di siya libre. So, iniisip natin libre, hindi po libre ang mga transportation. Pero depende pa rin depende pa rin sa company. Siyempre, yung mga personal needs natin, di libre yon. So, yung job description po nila, ang hinahanap po nila, will work in meat processing department
will work hotdog sausage processing, will work meat cutting department. Ang qualification po na hinahanap nila sa Japan bilang isang factory worker or food processing ay meron po kayong experience sa Pilipinas na 1-year experience. So maganda ito kasi yung iba hinahanap talaga nila 2 to 5 years, 2 years, 3 years. So maganda po ito 1 year lang. At high school graduate. So, especially ito po talaga maganda, high school graduate. Yung iba kasi nawawala ng pag-asa, akala nila kailangan talaga college level, college graduate. So, marami na pong bansa ang naghahanap talaga ng high school graduate. Basta tumuntong na high school, pwede na po. Ngayon yung mga ALS po dyan, equivalent din po iyon ng high school. Kung graduate po kayo ng ALS, pwede po iyon. Pero kailangan nyo pa rin po tanungin kasi hindi ko lang po sure dito sa Japan kung ALS. Pero kasi ang ALS kasi equivalent yon sa high school pag nakagraduate ka. Sa Canada kasi ina-accept nila. So, must be first time to go in Japan. So, yun po yung qualification na hinahanap nila. At take note po, may placement fee po ito. At least 1 month's salary ang placement fee. So, So, bago po kayo mag-apply, kailangan nyo po ng talagang pera na panggastos po. So, hindi po siya biro-biro talagang mag-apply sa abroad, especially abroad. Kailangan nyo po talaga mag-ipon. Kung kayo po ay talagang interesado na mag-apply sa abroad, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel para po ma-update kayo. At pwede, kasi kada bansa, kada taon, kada buwan, naghahanap talaga sila iba't ibang trabaho sa abroad. So, napakalaki po talaga na minsan ay nakakaalis. Yung talaga nakakaalis yung iba gamit po dito sa aking pagbablog, sa Hungary, kahit saan pa sa Japan, sa Finland, Malaysia, kahit saan po. Basta mag-iipon lang po kayo. Habang nandyan po kayo sa Pilipinas, mas gusto ko po sana na wag po kayo basta-basta mag-resign kasi para po meron po din po kayong panggastos in case emergency na kailangan po nilang ipag-report kayo or may kukunin kayong mga requirements. Example na lang, NBI clearance, mga pag-ibig nyo, or NSO. Pamasahin nyo syempre papuntang agency. So, napakahirap kasi manghiram ng pera at lalo yung hihiramin natin antayin pa nila yung sahod nila, mas mainam yung may sarili tayong pera na panggastos talaga, lalo na yung mga ganitong mas mainam po na kayo po mismo ang magpunta sa agency at wag na po kayo makibalita sa iba pang mga agent or sa iba pang aplikante kasi hindi rin po nila alam. Mas mainam po na kayo po din po mismo yung mag-update sa sarili nyo, nakausap niyo po mismo yung agency na nagsasabi mismo sa harap ninyo at masagot po mismo yung mga katanungan ninyo regarding po sa pag-apply. Katulad na lang po dito sa Japan, factory worker, food processing, female and male. So, 18 pataas po yung kailangan nila at di ko po alam yung pinaka-age limit talaga. So, mas mainam po na kayo na po mismo ang pumunta dun sa agency para po malaman ninyo kung hanggang anong edad yung pinaka-limit. So, marami kasi nagtatanong sa akin sa vlog ko dito kung ano daw po yung age limit. So, 18 pataas ang nakalagay dito pero hindi ko alam yung pinaka-limit nila. So, mas mainam po na kayo po mismo ang magtanong sa kanila regarding po paano pagpaprocess, magkano yung babayaran, may day off po ba, libre po ba pagka naka-duty ka, pagka day off, paano po transportation, malapit lang po ba, anong oras po ang duty out, paano po yung overtime. So, lahat po pwede nyo pong itanong sa agency once po na fit to work kayo or qualified po kayo sa pag-apply po sa abroad. So, pasensya na po kung yung vlog po natin, nauna po yung boses ko or hindi siya malinaw, hindi siya nagtatali yung boses ko sa video. Autumn na po kasi dito sa Hong Kong, so malapit na po mag-winter at yung aking wifi po ay hindi siya ganun kaganda talaga. So baka paubos na yung data ko, no? So yung address po ng agency natin, so yung agency po Mission Way Manpower Services INC at yung address po is 1828 San Marcelino Street, Malate, Manila. So, kung hindi nyo po alam, pwede nyo po silang kontakin or i-search nyo po mismo. Mag-search po kayo kung saan po mismo yung sila pwedeng kontakin or pwede nyo po i-google kung saan po paano yung way na papunta sa kanila.
So, wala po sila ditong number talaga. Nakalagay lang dito yung address at yung address po nila. Pero pwede nyo po silang i-search. So, tignan natin kung meron sila. Kayo na po mismo ang mag-search kung meron po silang FB page. Mas mainam po. Kasi marami kasing agency ha. Ito po para sa mga first timer na nag-a-apply. Marami pong agency na legit talaga. Pero meron din po mga agency na ginagaya ng mga scammer. So yung mga scammer na yun, ginagaya ng mga agency na mag-hiring sila ng ganitong pangalan, same pangalan. So, paano po natin malalaman kung legit yung agency na kausap natin? Ang agency po, hindi nagpapasingil sa FB. Hindi sila humihingi ng padala sa Western, Palawan, Cebuana, kahit saan. Mismo ang agency ang magpapapunta sa inyo sa agency nila para po makausap po kayo mismo regarding po sa pag-apply ninyo. So marami po kasing sa mga mga scammer na gumagaya sa mga agency na nakalagay ng mga aplikante how to apply, tapos magre-reply sila. Tapos kalaunan iiyak yung mga aplikante kasi hiningan sila ng 25,000, 30,000, tapos binalak sila tapos hindi na nagpakita, hindi nakipag-meet, pinadala nilang pera sa so wala pong ganong agency. So mas mainam po na kayo po mismo yung mag-apply, magpunta doon. At ganun po yung agency na papupuntahin kayo, tatawagan, hihingin yung number ninyo para po pumunta po kayo mismo sa agency, makausap po ninyo sila doon para po makita nyo rin po yung paano pagpaprocess, i-explain po nila mismo sa harap ninyo at hindi po over the phone. Pero kung over the phone naman po, papupuntahin po pa rin po nila kayo, bibigyan lang po nila kayo ng konting information and then isa-set po nila, i-ano po nila kung kailan po kayo pwedeng pumunta sa kanilang agency. So yun po yung pinaka legit agency na papupuntahin kayo hindi para singilin o magpadala kayo ng pera sa kanila. So wala pong agency na ganun. Marami po kasi agency na akala ng aplikante legit itong FB page pero hindi nila alam. Ginagaya ng mga scammer yung mga agency ng pangalan, nagpo-post, mas kalaunan scammer pala. So, itong kawawang mga agency, syempre nagpo-post sila na wag mag-reply dito, ito po ay scammer, nagpo-post sila kasi mismong pangalan ng agency ang ginagamit nila. So, kawawa rin naman po yung mga na agency and then especially yung mga na scam. So, iwas po tayo sa scam at alam natin na marami ngayon talaga sa mga nag-a-apply. Kahit dito sa Hong Kong, kahit saan pong bansa, lalo na po sa Pilipinas. So, kailangan po maging wise po kayo lalo na sa pag-apply sa abroad. So, yun lamang po yung ating vlog today. So, kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, subscribe na lang po kayo. At mag-update po ako sa mga job hiring natin sa abroad. So, legit na agency po yung binablog natin. At mas mainam po na kayo po mismo yung mag-apply regarding po kung ano man po yung mga requirements na kukunin ninyo at yung mga katanungan po ninyo sa pag-apply po sa abroad. So, yun lamang po at maraming salamat.